Kambyo tayo sa sports na basketball. Sa likod ng kabi-kabilang injury sa gitna, hangad ng Gilas, Pilipinas na walisin ang kanilang kampanya sa second round ng preliminaries ng 2013 FIBA Asia Championships. Asam na maagaw pa ang top spot ng Group E, target ng Gilas na makakuha ng maganda-gandang seeding para sa mas magaang pairing sa knockout stages. Sa ngayon ay tumatay ang second placer sa Group E ang Pilipinas, kaya't importante na masubaybayan natin ang laban ng top seed na Chinese Taipei kontra Qatar mamayang alas 3 ng hapon. Kapag tinalo ng Qatar ng less than 15 points ang Chinese Taipei, ay otomatikong magiging number 1 ang Pilipinas. Sa bisa po yan ng panalo kontra Hong Kong mamayang alas 8:30 ng gabi. Oras na maging first tayo ay mas magiging magaan sa ating ruta dahil maaring ang Kazakhstan ang ating quarterfinals at may iwasan na rin natin ang early crash kontra Iran sa semis. Kagabi po ay dinaig ng Pilipinas ang Qatar, 80-7 ticket. Nakuha tayo ng magandang cushion at shot para naman sa top spot. Sa PBA naman, handang-handa na ang Barako Bull Energy Cola para sa kanilang final tune-up kontra Stephen Marbury-led All-Star Team bukas ng gabi. Ito'y bilang paghahanda pa rin para sa kanilang pagsuong sa hamon ng season PBA Governors Cup na bubuksan naman sa Agosto 14. Galing sa early exit sa nakalipas ng dalawang komperensya, pakay ng Energy Cola na makabawi at mapagmalas ng magandang performance sa pagtatapos ng season ng nasabing liga. Narito ang report ni Nicole Ramos. Dalampok na ang preparasyon ng Barako Bull Energy Cola para sa pagsabak sa papasok na PBA Governors Cup. Matapos ang kanilang 4th place finish sa Dubai Invitationals noong Hunyo, sumalang sa ilang serya ng tune-up matches ang Barako Bull, kung saan nakakapagtala na sila ng record na 3 wins, 2 losses at 2 draws. At eksakto isang linggo bago ang opening ng season-ending tournament, muling sasalang sa high level of tune-up ang George Chua franchise. Katapat ang all-star team na pamumunuan ni former NBA superstar Stephon Marbury. To us, we will practice what we prepared for the PBA. Kung ano man yung adjustment namin, i-adjust namin. We will execute yung depensa namin, yung offensa namin, and we will rotate players, so we'll give chances to other players who are not a lot of minutes. Naniniwala si Coach Bong Ramos na malaking bagay para sa kanila ang Marbury tune-up dahil dekalibre ang mga kakampi ng dating New York Knicks superstar tulad ni na ABL MVPs Asi Taulava at Leo Avenido, two-time PBA MVP Willie Miller, Ronald Tubid, Donton Hontiveros, Sol Mercado, Chris Ross, Yanin Retualo at iba pa. Because it's part of our preparation. Kailangan namin ng tune-up games. So, isa to dun sa tune-up games na bilang to. Si Marbury ay ang maalamat na point guard sa NBA, na minsan ang naging karibal sa kasikatan ni former league MVP Allen Iverson. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. At sa basketball pa rin, kumpiyansa ang Global Port Batang Pier na maganda ang ipapakita nila sa season ending ng PBA Governors Cup na bubuksan sa Agosto 14. Narito ang report ni Nicole Ramos. Isang kakaibang Global Port Batang Pier ang masasaksihan ng mga fans sa pagsikad ng PBA Cup sa Agosto 14. Ayon kay Sultan 900 Incorporated Chief Executive Mikey Romero, palaban at hindi basta-basta susuko ang kanyang kupunan ngayon. Mahirap kasi magsalita pero palaban na kami. Yung gusto kong composition ng team na medyo nakipagpalitan na ng mukha, depensa, unti-unti, ito na yung nagugustuhan ko. Pinuri rin ni Romero ang naging build-up ng kanyang team nitong off-season, kung saan na-acquire nila si veteran wingman Jay Washington. Gayun din ang mga young hardliners na sina Yusuf Taha, Marvin Hayes, Hans Chere, Chad Alonzo at Brian Paundo. The team na binilid namin ngayon is totally a different team. We concentrated on defense and it's a work in progress, no? Pero at least yung mga players na nakuha namin nakikipagpalitan na ng mukha. Iba na yung galaw nila. So hopefully magtuloy-tuloy. Sa panig naman ni Global Port Head Coach Junel Baculi, one step at a time ang kanilang magiging approach sa bawat laro at komperensya.
On working for the next 2 weeks, we'll keep on working on our weaknesses and exploit more our strengths. No? Ang pagkopo ng kampyonato sa PBA isa sa mga pangarap ni Romero na noong isang linggo lamang ay napabilang sa top 50 richest Filipinos ng prestigyosong Forbes magazine. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan.